Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ano ang pananaw ninyo dito sa social media post ni Philip Lustre Jr.? Nagpost si Philip Lustre Jr. sa social media na nagpapahiwatig na si Attorney Mans Carpio, ang asawa ni VP Sara, ay maaring konektado di umano sa 300 million pesos na pundo na may kaugnayan sa mga operation ng Brave 18. Ito yung mga grupong binubuo ng mga individual na dating mga Marine na naghain ng mga very serious na paratang ng korupsyon. Sila yung mga dating security personnel ni Saldico. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, pero gusto nating malaman kung ano ang inyong pananaw dito sa isyong ito. Bago ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. May post si Philip Lustre Jr. sa kanyang Facebook na di umano'y sumuka ng milyong-milyong pesos si Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Sara. Matindi ang paratang ni Philip Lustre Jr. Ito ay yung kanyang social media post. Bago natin pag-usapan itong post na ito, bigyan muna natin ng background kung sino itong si Philip Lustre. Ayon sa philstar.com na inilathala noong August 7, 2001, si Lustre ay isang journalist na naging practitioner sa public relations. Naging public relations consultant siya ng Department of Interior and Local Government, DILG. Siya ay isang kilalang personality na kilala sa kanyang malawak na karera sa pamamahayag at public relations. Siya ay naging tinig din para sa mga social justice at nakapagsulat ng ilang libro tungkol sa iba't ibang paksa, kabilang ang mga isyu sa politika at ekonomiya. Ngayon, balikan natin yung kanyang post. Ito yung kanyang post. Sumuka si Mans Carpio ng 300 million pesos sa operation ng Marines. 150 million kay Mike, 50 million kay Levy, at 5 million pesos sa bawat isa sa mga 18 na Marines. Kung tutusin, ang post ni Lustre ay may tuturing bilang isang paratang sa isang krimen na wala namang inilatag o wala namang ipinakitang ebidensya at maaari itong humantong bilang isang cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero sa ngayon, di pa natin alam kung siya ay papatulan ng kanyang mga pinaratangan. Ang alam natin, ang paratang ni Lustre ay direktang pinasinungalingan ni Attorney Levy Baligod, abogado ng mga Brave 18. Maiksi lamang ang sagot ni Attorney Baligod, ngunit matindi ang tama. Ito ay yung kanyang sabi. Philip Lustre, dahil lang sa 2,000 pumayag kang magpagamit para manira ng mga tao na hindi mo naman kilala. Wala ka kasing kredibilidad. Kaya ganyan ka ka-cheap. Maiksi pero may tama. Dahil lang sa 2,000 pesos, nagpagamit si Philip Lustre Jr. para siraan ang credibility ng mga Brave 18. Nakikita na natin ang pagkitos laban sa mga Brave 18. Marami nang lumalabas ng mga paratang laban sa kanila. Sinisiraan na sila. Sinisiraan na ang kanilang kredibilidad. Dahil tinitignan na ng Ombudsman at NBI ang mga salaysay ng Brave 18, sana lalabas na ang katotohanan. Maliban kung may puwersa na pipigil na naman sa kanila na tulad ng nangyari kaya Sergeant Cutesa na di umano ay nag-retract ng kanyang statement. Binawi ang kanyang statement. Kaya nakakaduda na naman dahil sa pahayag ni former Senator Antonio Trillanes na meron daw di umano babawi sa mga Brave 18 ng kanilang salaysay at isisiwalat kung sino ang nasa likod nila. Na ang nasa kanilang likod
ay ang kampo ng mga Duterte. Pero kung kayo naman ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Philip Lustre Jr. na si Attorney Mans Carpio raw ay sumuka ng 300 million pesos para sa operation ng mga Brave 18 o yung mga dating security personnel ni Saldico? Please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.